Hello po, kamusta po kayo? Si Alvin po ito. Gusto kong mag-thank you sa Suzuki Kawi na kinuha mo ako para gumawa ng little vlog lang sa pagkakaroon ng sasakyan ng Suzuki, sa pag-acquire. Maraming salamat. Ang priority ko sa video na to, yung mga taong wala pang kotse. To the rhythm, electro is fine. It can get you moving, funkin' on time. Electro makes you feel fine. Open your mind, feel it from the inside. Heartbeat on time. Electro is the rhythm. Michael and James, they can't get no better out on the floor. See them grooving to the bassline, funkin' on time. Electro is the new style. Sa mga manonood, gusto ko sabihin na majority naman ng mga tao, halos lahat naman ng tao, gusto magkaroon ng sasakyan, di ba? At walang masama doon na gusto mo magkaroon ng sasakyan. Pero mahalaga din yung dahilan bakit gusto mo magkaroon ng sasakyan. Maganda, alam mo yung mga dahilan mo. Of course, ano yung mga dahilan mo? Kasi kailangan talaga. Para ba ipagyabang? Para ba respetuhin ka? Tumaas yung tingin ng tao sa'yo? Kasi convenient. Maraming pwedeng maging reason kung bakit gusto mong magkaroon ng sasakyan. Okay? Maganda yun, sulat mo. Anong mga reason? Kasi merong mga tamang reason, meron din mga maling reason bakit gusto mo magkaroon ng sasakyan. Mahalaga sa Panginoon, ano yung intention mo? Bakit gusto mo magkaroon ng sasakyan? Tinitignan niya yun eh. Anong motibo mo? Tama ba sa mata niya? O mali sa mata niya? O alam niya yun. He is omniscient. He knows everything. Ang paggawa ng kotse ay major decision. Hindi siya minor decision. Major yan. Bakit major? Siyempre, kung cash man yan or installment, kung cash, okay din. Pero hindi basta-basta eh. Depende sa bank account mo eh. Halimbawa, itong Espresso, 630,000. Example lang. Eh, ang bank account mo eh, 630,000. It doesn't mean ika-cash mo na. Siyempre, may i-consider ka pa dyan. Nagbabayad ka ng hulugan na bahay, kuryente, renta ng bahay, tubig, breakfast, lunch, dinner, merienda, tuition, baon ng anak. Okay? Pang-hygiene. Meron kang ibang gastusin eh. So, it doesn't mean meron kang 630,000, ika-cash mo na to, eh, bibili ka na ng cash. Hindi yung ganun bara-barang desisyon. Okay? Kung sasabihin mo, di installment na lang. Pag nag-installment ka, magpipill up ka ng form, hihingan ka ng requirements, ipapasa sa bangko, tapos parang isi-CI ka ng bangko. Yung magpipinance sa'yo, hahanapan ka ng bank record mo. Yung flow ng pasok ng pera at labas. Consistent ba? Stable ba? Able ka ba talaga na umutang, ipaloan sa'yo yung sasakyan? So yun yung mga i-check nila. Okay? Kung ang flow ng pera mo hindi naman regular, kahit may malaki kang bank account, mag-installment ka, mauubos din yan eh. Kasi marami kang gastusin eh. Pag nauubos yun at wala kang maipanghulog, ang mangyayari, mahahatak lang yung sasakyan. Masasayang lang. Okay? Masakit. So, ang pagkuha ng sasakyan ay major decision. Hindi siya minor decision. Tsaka sa pagkuha ng sasakyan, may timing yan. Time na ba na magkaroon ka ng sasakyan? Mahalaga yung timing. Bakit? Kasi ako, personal na experience ko, 2015 ata. Basta bago mag-pandemic, gusto ko nang magkaroon ng sasakyan, pati yung asawa ko. In fact, meron nang nagpapautang sa amin, si Nancy Cordova and Marvin Cordova. So kaming pautangin, 50,000 pang down payment. Pero pinag-pray na, Lord, kalooban mo ba na magkaroon na kami ng sasakyan? Ito na ba yung time? Every morning, we read Bible. Hindi will ni Lord na magkaroon na kami ng sasakyan noong time na yun. Bakit? Kasi hindi pa time eh. Umiyak ako noon, pati yung asawa ko nalungkot. Tapos, nag-obey kami sa kalooban ng Lord. Kaya ang nangyari, hindi kami kumuha ng sasakyan kahit may nagpapautang sa amin ng down payment. Yun pala, na-realize namin habang
tumatakbo ang panahon, wala palang pumapasok na pera sa amin. Tapos nagka-pandemic, wala talagang pumapasok na pera. Eh di, kung kumuha kami at naglabas kami nun, ang mangyayari, hahatakin lang yung kotse. Kasi wala na kaming panghulog eh. Yun din ang isang nakakalungkot doon pag nahatak yung kotse. Need mo na ba talaga ng sasakyan? Paano mo malalaman kung need mo na? Siguro, baka makatulong to, share ko yung experience. Gusto ko magkaroon ng sasakyan, pero wala pa akong pera ng 2009. So, ang ginagawa ko, nagbubus ako. Uuwi, pupunta sa pupuntahan, nagbubus ako. Nag-MRT ako. Nagta-tricycle ako. Nag-jeep ako. Yun ang nagdadala sa akin sa pupuntahan ko. Blessing yun. Kasi kung wala yung mga yun, paano ako makakapunta sa lugar na kung saan ako dapat pumunta? Eh wala naman akong pera pambili ng kotse. Even motor, even bike, wala. So salamat sa bus, salamat sa jeep, salamat sa tricycle, salamat sa sidecar. Nadagdagan na nga eh. Salamat sa mga habal-habal, sa angkas. Maraming salamat. Marami silang natutulungan ng mga tao. Okay? Ngayon, tandaan mo, nagbabago-bago din yung panahon. Minsan, akala mo, forever ka na wala kang pera. Hindi eh. Mabuti ang Diyos eh. Nagbe-bless siya eh. Darating ang season, pwedeng matagal. Etong season na bagong dumating, tuloy-tuloy naman ang pasok ng pera. So makikita mo na merong pasok ng pera paunti-unti, nakakaipong ka, meron namang medyo malakas ang pasok ng pera, meron naman sobrang lakas ng pasok ng pera. So, depende. Nung time na tatlo pa lang kami, si IC tsaka si Andre, wala kami sasakyan. Transportation. Ilang taon ako nun? Mga 23 ata ako nun. Si IC, 30 ata. Ngayon, malakas pa eh. Kaya pang mag-transpo talaga. Si Andre, 10 years old. Kaya pa namin. Malalakas pa yung katawan namin. Kaya pa mag-boost. Kaya pa maglakad ng MRT simula baba hanggang aakyat ka. Napakataas. Kayang-kaya pa. Dumating si Yana. Kaya pa namin. Malakas pa eh. Dumating si Zoe. Kaya pa. Pero dumating si Shikaina. So, tatlo na yung bata. 10, 9, tapos may baby. Ang kaya lang namin, mag-bus, mag-taxi, mag-tricycle. Yan lang, mga kaya namin. Nagbu-bus kami, tatlong bata. Tapos may stroller pa ako. Ang layo ng pinupuntahan namin, may baby, magtitimpla ka ng gata sa bus, tapos may bit-bit ka pa na baby, meron ka pang bit-bit na stroller. Ang bigat, alam mo, sumuka na ako sa bus. Sa hilo, sa layo ng biyahe. Ang asawa ko nahihilo na rin. Yun na yung mga time na parang hindi na namin kaya physically. Ang hirap na rin. So, kumbaga, dumating na kami dun sa point na chine-check namin kung magkano na yung pumapasok na pera. Then na-observe namin yung cash, pwede nang ipang-rent. Magkano ang rent-a-car ngayon? 1.5. Self-drive na. Overnight. 1 year kaming nagre-rent. Yun, kaya lang namin pang-rent. Pero hindi pa namin kayang bumili ng second hand kahit merong hulugan na second hand. Hindi rin namin pinili na bumili agad ng sasakyan. May mga activities na dumarating sa amin. Kaya yung mga activities na yun, na kailangan pumunta ng Bataan, kailangan pumunta ng Laguna. So, dumami naman yung mga pinupuntahan. Pumapalo na ng 10,000 plus yung aming monthly sa pagre-rent lang. Nakita namin na yung rent namin umaabot na ng 12, 13. Sabi namin, baka pwede na tayong kumuha ng hulugan ng kotse. Pinag-pray namin, Lord, kung will nyo po makakuha ng kotse, at least doon mapunta yung pera na pinang-rent namin. Total, umaabot na ng ganitong halaga. Baka pwedeng ipangulog na lang sa sasakyan. Blessing, galing sa Panginoon, na-approve kami ng bank. Binless kami through the father of IC na nasa California, nasa Amerika. Nagpadala ng down payment na 40,000. Pinakamura. Kasi ang monthly nito, 13 plus eh. So, pasok dun sa lumalabas na pang-rent na. Parang ganon, reasonable, di ba? Need na kung ba't kami may kotse. Ang pinaka-intention, yung maging convenient para sa amin, yung bibili ng kotse. Ayun, malaking help sa amin. Okay? So, may timing ang pagbili ng kotse. At major decision, maraming kinukonsider. Alright? Ba-b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 a-